Mga video ng nabagsakan, caught on cam. Aray ko po. Para sa mga single since birth, hinay-hinay sa paghiling na sana may ma-fall sa inyo at magaya kayo sa kanila. Natakot sila at sumigaw habang nilalapitan yung ate ko. Sinugod po si Ate Lovely sa ospital. Didiretso po kami kay Kuya sa baba. Nasa sandwich po siya. O tupas na lang kung ganyan ang mafo-fall sa atin. Kamusta na kaya sila? Na-fall ka na ba? Anong klaseng call po? Basta, na-fall ka na ba? Napol na ako sa misis ko lang. Anong message mo kay misis? I love you, ingat ka palagi. Andito lang ako para sa'yo. Asu, sana all swerte sa pag-ibig. Pero mga kapusong ito, hindi sinwerte sa mga na-fall sa kanila. Dito sa Negros Occidental nangyari ang unang insidente kung saan kitang-kita na ang babae nasa pool ng isang puno ng nyug. Nagsiselfone ako noon, tapos paglingon ko, may niyog na bumagsak. Akala ko niyog lang, yun pala nabagsakan yung ate ko. Natakot ako noon, baka napano yung ate ko. Minsan yung biglang pagbagsak at bilis ng impact ang mas nakakapinsala kaysa sa bigat. Kahit maliit na sanga bumagsak mula sa mataas na lugar, may sapat na lakas ito para magdulot ng pasa sa utak o concussion o skull fracture. Kuya Ken, ang dami mong alam. Paano pa kaya kung ang bumagsak? Buong puno ng nyug. Kapag ang pasyente ay tinamaan ng mabigat na bagay, lalo na sa ulo, tayo ay nagpapagawa ng diagnostic procedures katulad ng head CT scan or MRI. Usually, inoobserbahan natin ito ng 24 to 48 hours. May mga red flags tayong tinatawag katulad ng palagi ang pagtulog ng pasyente, sobrang sakit na ulo at pagsusuka. Ano nga bang nangyari sa babaeng nabagsakan? Sobrang bilis ng pangyayari, bigla akong bumagsak na. Naramdaman ko po yung sakit ng likod ko, yung ulo ko, tsaka yung bewang ko po, tsaka yung ilong ko. Kasi yun yung tumama sa nobela ng motor. Yun talaga yung pinakamasakit na part ng katawan ko nung time na yun. Kaagad naman daw na isugod sa ospital si Lovely. Bali, hindi po ako na-admit noon. Clear naman po lahat ng mga test ko. Wala naman daw silang sinisisi sa nangyari. Yung puno na yon nung bagyong Odette pa pinutol, pero mayroon pang kalahati na iwan. Bali, natumba na lang po siya sa kanya na. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Totoo bang saging lang ang may puso? Bumusina naman daw tayo, sabi ng Pilisyukin o yung wild fruit na tinatawag ding puso-pusuan. Ano kaya ang lasa nito? Ito kinakain namin eh. Yung hinog nito, ito talaga yung saktong hinog niya. Ang aso't pusang nakilala namin medyo kakaiba. Anak mo ba yan? Ha? Tingnan nyo naman sila. Pinapahuli ko na daga, ginawa niyang tropa. Ayan. Feeling clue sa daga? Para sa mga single dyan na naghihintay na may ma-fall sa kanila, paano kung hindi tao, kundi puno at kama ang ma-fall sa kanila? Sasaluhin niyo ba? Dito naman sa Taguig City, isang lalaking mahimbing na natutulog ang biglang ginising ng realidad. Ang isa sa mga nahulog, ang mismong kapatid pa niya. Yung isa ko pong kasama sa taas po, nagbabasa po siya ng libro. Pagbasa niya po ng libro, may narinig po siyang isang crack po. Tapos bigla po kaming bumagsak po pa ilan. Iniisip ko po talaga po si Kuya nung una pa lang. Gawa sa plywood ang kama na nahulog. At
At ang lalaking nadali sa ilalim, abay malakas pa yata ang guardian angel. Mabuti po na sa gilid po kami. Kung sa gitna po kami na part, didiretso po kami kay Kuya sa baba. Mas sa sandwich po siya. Sa nangyaring insidente, mga galos lang naman daw ang natamo ng lalaki sa ibaba ng double-deck na kama. Ang aming napag-alaman, malapusa daw ito na tila maraming buhay. First accident ko po is sa Negros pa ako, bata pa ako noon. So kabayo siya, kabayo naman yun, na bagok po yung ulo ko sa may gutter, yun po. And then second one is sa tricycle incident naman po yun. And then the third one is yung sa double deck. Ang mantra ni Neil, bangon lang. Ano lang po talaga ako noon, parang natawa ako sa kanila. And then natawa din ako sa sarili ko kasi imagine na daganan ka ng bed sa galing sa taas. Tapos nabuhay ka. Thankful din po ako sa kay Lord na safe po ako. Sadyang swerte nga lang ba si Neil? Kapag ang isang tao ay mas bata at mas maganda ang nutrisyon, mas mabilis ang recovery time kumpara sa mga matatanda na very fragile na at madaling mabalian ng buto. Minsan hindi talaga inaasahan ang mga ganitong pagkakataon. Kaya ang laging paalala mga kapuso, Agad magpa-check up sa doktor kahit mukhang okay kayo, lalo kung may tama sa ulo. Ang dami mong alam, Kuya Kim. ang aso't pusang nakilala namin medyo kakaiba. Anak mo ba yan? Ha? Tingnan nyo naman sila. Pinapahuli ko na daga, ginawa niyang tropa. Ayan. Feeling close sa daga? Pero nakakabahala, ang daga pwedeng magdulot ng matinding sakit. Anong sakit ito at gaano ito kalala? Lagay pa sa higaan, nilagaligan mo pa! Pinag-usapan at kinaaliwan ng aso't pusa sa video. Nagampung ka pa ng isang anak mo. Hindi ka pa na kontento sa tatlo. Na may tropang daga. Pinaguhuli ko ng daga, ginawa niyang tropa. Ang asong si Tiny, isang chihuahua, alaga ni Erwin mula sa Nueva Ecija. Siya ang chihuahuang hulikam na nag-ampo ng isang daga. Nagampung ka pa ng isang anak mo. Hindi ka pa na kontento. Ayon kay Erwin, sila mismo ay nagulat nang makita ang alaga nila ay may niyayapos na daga. Pareho namin nagkakaulan yung mga aso. Sinilip ko yung aso. May nagulat ako, may nakita akong kakaibang kulay. Sinilip ko mabuti, nagulat ako, daga pala. Pero dahil bagong panganak daw si Tiny, sa kanyang mga tuta, kinailangan munang ilayo ang daga. Ang netizens na intriga naman sa puspin na si Cooper. Paano ba naman kasi? Imbis na hulihin at kainin, pagkadal-kadal ba naman ito sa daga? Nung pinakawalan ko po siya sa third floor namin, para lang makatakbo-takbo. Nagulat na lang po kami na may dala na po siyang daga pagbaba. So hindi na kami na-expect na makakakuha siya ng daga tapos ang tingin niya sa daga, hindi normal na lang. Parang pinibigay niya na lang. 3 araw daw tumagal sa piling ni Cooper ang daga bago tuluyan itong pinaalis ni na Marco. Yung situation na nakita natin na wild yung daga, merong kakaibang condition. Maaaring yung daga na yun ay infected siya ng protozoa. Tinatawag natin na Toxoplasma gondii. Kapag pumasok siya doon sa daga, should I say nagkuhan siya, na-alter yung kanyang pag-iisip. Nawawala, nababawasan yung fears sa predation, sa predator. Matalino daw ang mga daga, paborito silang gamitin sa scientific experiments dahil sa kanilang cognitive abilities. Sa mga lab test, ang intelligence nila ay madalas ikumpara sa maliliit na aso. Ibig sabihin, may talino silang maintindihan ng mga pattern, habits, at makakapag-respond sa training. Dami mong alam, Kuya Kim. Pero kung may nakakatakot na katangian ng daga, ito'y ang posibilidad na magdulot ito ng sakit. Ngayong tag-ulan, todo-todo ang pagbaha sa iba't ibang lugar. Kaya doble ingat sa paglusong dito. Si Angel mula sa Ilocos Sur, nagkasakit daw nang minsan lumusong sa baha. Nagsimula lahat noong August 3 ng gabi. Ang aking naramdaman po noon, pananakit ng ulo, binti, panginginig at pamumula ng aking mga mata. Sobrang hirap ng sitwasyon ko noon.
Akala ko hindi ko na makakaya. Meron daw po akong leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng Leptospira bacteria. Nakukuha ito sa exposure sa kontaminadong tubig, lalo na mula sa baha na may humalong ihi ng daga. Usually, ang sintomas ng leptospirosis, lalo na kapag ito ay mild, sila ay nagkakaroon ng lagnat, ubo, sipon, pagkasakit ng kalamnan, at pagkakaroon ng rash. Itong Leptospira bacteria na ito ay namamalagi sa kidney o sa bato ng mga hayop na napapasa mula sa ihi. Mabuti na lang si Angel ay gumaling mula sa leptospirosis. Pwedeng maiwasan ang leptospirosis pamamagitan ng tamang hygiene, pag-iwas sa baha at iba pang high-risk areas, at kung re-resetahan ng doktor ng prophylactic antibiotics. Mainam din na gumamit ng protective gear tulad ng boots at gloves kapag kailangan lumusong sa baha o maruming tubig. Maliit man sa inyong paningin, ang mga daga hindi dapat basta ispolin. Dahil hindi lang kayo mamamangha sa kilitong talino. Posible din kayong malagay sa peligro dahil sa ihi nito. Kaya laging mag-ingat, mga kapuso. Dami mong alam, Kuya Kim. Nakakita na ba kayo ng ganitong klaseng bunga? Alam niyo ba kung ano yan? Isa ba yung puso ng saging, dragon fruit, o pine cone dahil magbe-bare months na? Ligtas ka bang kainin ang nasabing bunga? Anong probinsya mo? Batangas po. Sa Batangas, ano yung mga prutas na kadalasan nakikita ron? Mangga at santol. Santol. Ano yung prutas na hindi masyado nakikita ron? Durian. Wala ang durian. Durian sa Davao yun, no? Tama. Iba't ibang tawag sa prutas na yan. Bukod sa pinoon, tinawag din itong pinoon, puso-pusuan at pilisyukin. O baka sa lugar nyo may iba ring tawag dito. Kadalasan makikita ang pinoon sa Eastern Samar at Visayas region. Dito sa lugar ni Gladimer sa Bato, Leyte. Sagana daw ang bunga ng pinuon o pilisyukin. Ito kinakain namin eh. Galing. Yung hinog nito, ito talaga yung saktong hinog niya. Matamis-tamis na maasim-asim. Nalaman ko yung pinoon, bata pa ako, siguro nasa 15 siguro ako kasi sinabi kasi ni Papa, itong bunga to is prutas tapos pwede itong makain tapos masarap kainin. Ngayong umagang araw, tinuturo ni Glad kung saan niya nakukuha ang prutas. Hindi tayo maliligo sa sapa. Sadyang malapit lang dito ang puno ng pinuon. Okay, nandito na po tayo sa puno ng pinuon kung saan makikita natin yung bunga sa ilalim ng kagubatan. Ito, wow, daming bunga. So, makukuha lang natin to gamit ng isang gunting or kutsilyo. Ang prutas. Ilanta ka na nga ni Glad. Mula sa isang buong prutas, naglalaman pa ito ng maliliit na piraso ng kahawig ng bawang. At saka ito binabalatan na tulad naman ng saging. Ang loob naman maraming buto. Sarap. Yung lasa niya may katamisan tapos may medyo asim-asim konti. Para lang daw kayong kumakain ng lansones. At dahil sa marami nitong buto, makukumpara din sa bayabas ang bungang ito. Hindi tayo magbubukbang ng pinuon dito. Iuuwi daw kasi ito ni Glad para lutuin. Videographer at editor daw talaga si Glad sa kanilang lugar. Pero dahil sa hilig nitong magluto at sa masaganang local ingredients sa kanilang probinsya, naging libangan na niya ang paggawa ng mga content tungkol sa pagkain. Okay na to. Ngayong umaga, ang mga napitas na pinuon, gagamitin daw niyang pampaasim ng sinigang. Ang sarap naman ng ating pananghalian. Ito, hipon at mga dahon natin, Chinese pechay, at syempre, lagyan din ng radish. At syempre, hindi mawawala yung pinaka-specialty natin pang sangkap, kundi ang pinuon. Kailangan po natin ilagay ang sibuyas. Tapos, sunod natin ang luya at kamatis. Tapos, ito din, atsal. Isunod ang labanos at hipon. Pakuluan. Ilagay po natin yung
nagbibigay lasa sa ating sinigang. Ilagay na ang pinuon. Isunod na natin yung mga dahon. Ayan, pwede nang iserve ang sinigang na hipon sa pinuon. Wow, masarap talaga. Mas lalo talagang sumarap kasi binagyan natin yung pinuon. Masarap pag mayalong pinuon. Nice. Nag-aalo yung tamis at Asim. Yes, tama. Masarap na masarap. Panalo yung lasa? Panalo. Sarap. Ang lasa at texture may kukumpara daw sa isang bayabas. Pero ang prutas nito kabilang sa Amomum genus o grupo ng mga halamang related sa luya o cardamom. Dami mo alam, Kuya Kim! Nagana mo may bawang Kuya Kim, hoy! Sarap na sarap sila sa pagkain. Pero ang tanong, ligtas ka bang kainin ang nasabing bunga? Pinakita sa video na pinuon ay isang klase ng luyang gubat. So sa family siya ng Zingiberaceae. Ang scientific name niya ay Hornstedia conoidea, isang endemic na species. Madalas yan sa lupa. Umaabot siya siguro sa 5 to 8 meters siguro yung taas ng stem. Tapos, if you notice yung root systems niya, yung tinatawag laluya, yung rhizomes, nandun yung naka-arise or doon nagfa-flower, doon nagfa-fruit. So far, safe siya kainin. Nabusog na sa ulam, aatake pa sa panghimagas na pinuon. Aabangan namin ang susunod mong pinuon content, lad, ha? Dami mo alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.